Napangisi ang aking asawa nang ihampas ng hukom ang martilyo. Tiyak na nasamsam na niya ang lahat ang bahay, ang yaman, pati na ang aking mga anak. Akala niya, isa lamang akong mahinang may bahay. Ngunit, namutla ang mukha ng kanyang abogado nang ilabas ko ang huli kong baraha. Ako pala ang may-ari ng buhay ng kanyang kumpanya. Ang malaking salamin sa aming master bedroom ay nagpapakita ng isang babaeng halos hindi ko na makilala. Ako iyon, si Teresa. 24 na taong gulang. Suot ang isang simple ngunit eleganteng navy blue na evening gown. Parang ang tagal na mula noong huli akong nag-ayos ng ganito. Sa araw-araw. Ang tanging nasasalamin dito ay ang aking anino na nakasuot ng kupas, na bestidang pambahay, o maluwag na t-shirt, na may mantsa ng niluto, na mahirap tanggalin. Pero iba ngayong gabi. Ngayong gabi ay isang malaking selebrasyon. Si Jaime, ang aking asawa, ay kadarangalan lang bilang CEO of the Year sa larangan ng teknolohiya. Isang napakalaking tagumpay para sa startup na kumpanyang binuo namin mula sa wala, o mas tamang sabihin, na pinamumunuan na niya ngayon. Inayos ko ng bahagya ang aking buhok na kumakawala na sa pagkakaipit. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay. Hindi dahil sa lamig ng central aircon sa aming marangyang bahay, kundi dahil sa kakaibang halo ng pagmamalaki at kaba. Bumaba ako sa unang palapag. Ang aming malawak na sala ay ginawa ng isang pribadong cocktail party. Ang mga bisita ay mga kasamahan sa negosyo ni Jaime, mga investor, at ilang malalapit na kaanak. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa bango ng mga pagkaing in-order ko mula sa isang 5-star caterer. Bilang may bahay, siniguro kong perpekto ang lahat. Kumikinang ang mga kristal na baso. Maayos na nakalagay ang mga sariwang bulaklak sa bawat sulok at mahinang tumutugtog ang jazz music sa background. Magandang gabi, Ginang Teresa. Bati ng isang kasamahan ni Jaime, si Ginoong Reyes, na may magiliw ng ngiti. Napakagandang party. Napakaswerte ni Jaime na magkaroon ng isang asawang napaka-supportive. Ngumiti ako ng magalang at bahagyang tumango. Salamat po, Ginoong Reyes. Masiyahan po kayo sa mga pagkain. Ang aking mga mata ay ligaw na naghahanap sa aking asawa. Dapat sana ay nasa tabi ko siya, sumasalubong sa mga bisita, tulad ng isang normal at masayang mag-asawa. Ngunit, mula nang umuwi siya galing sa awards night kaninang hapon, parang ang layo niya. Dumiretso siya sa kanyang opisina para may tawagan at lumabas lamang nang magsimulang dumating ang mga bisita. Sa wakas, natagpuan ko siya. Nakatayo si Jaime malapit sa glass door na nakaharap sa swimming pool. Napakakisig niya sa kanyang mamahaling itim na suit. Hawak ang isang baso ng champagne. Pero hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang kabataang babae na agaw pansin. Si Lian, ang bagong sekretarya ni Jaime, na 6 na buwan pa lang sa kumpanya. Tumibok ng hindi komportable ang puso ko. Si Lian ay nakasuot ng isang hapit na pulang bestida, na nagpapakita ng kanyang kabataan at kaakit-akit na hubog ng katawan. Nakalugay ang kanyang magandang buhok. Perpekto ang kanyang makeup. Malakas silang nagtatawanan. Ang distansya nila sa isa't isa ay masyadong malapit para sa isang boss at empleyado. Paminsan-minsan ay hinahaplos ni Jaime ang likod ni Lian kapag tumatawa. Sinubukan kong iwaksi ang masamang iniisip. Baka tungkol lang sa nakakatawang trabaho ang pinag-uusapan nila, o dala lang ng saya ng tagumpay. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanila. Mahal. Malambing kong tawag nang makalapit ako. Kadarating lang ni Ginoong Cruz, mula sa investor group. Baka gusto mo siyang batiin. Lumingon si Jaime. Ang ngiti na kanina'y abot tenga, habang nakatingin kay Lian ay biglang naglaho nang magtama ang aming mga mata. Malamig ang kanyang tingin, na para bang isa akong estrangherong umistorbo sa isang mahalagang usapan. Mamaya na. Pabalang na sagot ni Jaime. Pinag-uusapan namin ni Lian ang schedule ng meeting bukas. Asikasuhin mo na lang ang mga bisita. Hindi ba't yan ang trabaho mo bilang may bahay? Natigilan ako. Napakatalim ng kanyang tono. Kabaligtaran ng imahe ng isang mapagmahal na asawa na madalas niyang ipakita sa social media.
Sinulyapan ako ni Lian at ngumiti ng bahagya. Isang ngiting tila ng mamaliit. Pasensya na po, Ginang Teresa, sabi ni Lian sa isang pinalambing na boses. Talaga pong napaka-perfectionist ni Sir Jaime pagdating sa schedule. Ayaw po naming masayang ang momentum ng award na ito. Oo, sige. Pilit kong sagot. Dahan-dahan akong umatras. Pakiramdam ko'y isa akong hangal sa sarili kong pamamahay. Sa kabuuan ng party, sinubukan kong manatiling nakangiti. Nag-asikaso ako ng mga bisita. Sinigurong hindi na uubusan ang kanilang mga baso at tumanggap ng mga pagbati para sa tagumpay ni Jaime. Ngunit, ang puso ko'y sugatan. Halos hindi ako kinakausap ni Jaime. Abala siyang lumibot, pero ang kanyang mga mata ay laging hinahanap si Lian. Kahit sa paghiwa ng celebration cake, tinawag pa niya si Lian para tulungan siyang ipamahagi ang unang hiwa sa mga senior staff. Habang ako'y nakatayo lang sa likuran na parang isang palamuti. 11:00 na ng gabi nang umuwi ang huling bisita. Ang dating maingay na bahay ay naging tahimik. Naiwan ang mga maruruming baso at tirang pagkain. Nagsimula nang maglinis ang mga katulong. Umupo ako sa sofa sa sala. Tinanggal ang nakakates na high heels. Pagod na pagod ako. Hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal. Pumasok si Jaime mula sa terrace. Niluwagan ang kanyang kurbata. Mukha siyang pagod ngunit masaya. Hindi niya ako tiningnan. Sa halip ay dumiretso sa minibar sa sulok para magsalin ng whiskey. Naging matagumpay ang party, Jaime. Sabi ko para basagin ang katahimikan. Sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Marami ang pumuri sa speech mo kanina. Bumulong lang si Jaime nang hindi malinaw. Ininom niya ang kanyang whiskey at lumingon sa akin. Kakaiba ang kanyang tingin. Walang pasasalamat, walang init, isang mapanuring tingin na nagpaliit sa aking pagkatao. Lumapit siya sa mesa sa harap ko at inihagis ang isang makapal na brown envelope. Dahan-dahan itong lumapag. Ngunit ang tunog nito'y parang kulog sa aking pandinig. Ano ito? Tanong ko. Nang may pagtataka, buksan mo, malamig niyang utos. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ang envelope. Naglalaro sa isip ko. Kung ano ang laman nito, isang sorpresang regalo, ticket para sa bakasyon, o dokumento ng insurance. Binuksan ko ito at hinugot ang mga papel sa loob. Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa kong titulo ng dokumento. Petition for annulment. Hindi ako makahinga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingala ako kay Jaime. Umaasang isa lang itong masamang biro. Jaime, anong ibig sabihin nito? Annulment. Bakit? Inilapag ni Jaime ang kanyang baso ng malakas. Tinitigan niya ako ng may tingin na puno ng pandidiri. Na para bang matagal na niya itong tinitiis. Tingnan mo nga ang sarili mo, Teresa. Matalim niyang sabi. Itinuturo ako mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba nananalamin? Nakakasawa ka na. 10 taon na tayong kasal. Pero paluma ka ng paluma. At nawawalan ng dating. Pero inaalagaan ko ang bahay. Inaalagaan ko sina Luis at Ana. Sinusuportahan kita mula sa wala. Jaime, nagsimula nang tumaas ang boses ko. Pinipigilan ang pag-iyak. Tumigil ako sa pagtatrabaho para sa'yo. Para sa mga anak natin. Yan na nga ang problema. Mabilis na putol ni Jaime. Tumigil kang umunlad. Samantalang ako na ngayon ang CEO of the year. Lumilipad ako ng mataas, Teresa. Kailangan ko ng kasamang ka-level ko. Isang babaeng kayang makipag-usap tungkol sa negosyo, sa innovation, na kayang maging kaakit-akit sa tabi ko, sa mga international gala dinner. Hindi isang babaeng puro pambahay, amoy bawang, at laging reklamo sa budget ng palengke. Bumuhos ang aking mga luha. Nadurog ang puso ko sa mga salitang lumabas sa bibig ng lalaking minahal ko ng mahigit 10 taon. Ang lalaking nangako, naaalagaan ako noong nagpa siya akong maging full-time housewife. Dahil ba doon? Dahil hindi ako glamorous? O dahil ba kay Lian? Tanong ko. Naglakas loob na banggitin ang pangalan. Ngumisi si Jaime. Si Lian ay matalino. Ambisyosa siya. Naiintindihan niya ang mundo ko.
Siya ang refleksyon ng hinaharap ko. Samantalang ikaw ang nakaraan na pabigat lang. Aminin mo na, Teresa. Nahihiya akong ipakilala kang asawa ko sa mga investor. Masyado kang probinsyana. Ang salitang probinsyana ay tumusok sa aking dibdib nang mas masakit pa sa isang sampal. Naalala ko kung paano kami nagsimula sa isang maliit na kwarto sa boarding house. Sabay na kumakain ng instant noodles at nangarap tungkol sa hinaharap. Ngayong nasa kanya na ang hinaharap na iyon, itatapon niya ako na parang basura. Ayokong makipaghiwalay. Mahina ngunit mariin kong sabi. Kailangan ng mga bata ang ama nila. Maaayos pa natin ito. Buo na ang desisyon ko. Yumuko si Jaime. Inilapit ang mukha sa akin. Matatalim ang kanyang mga mata na nang i-intimidate. Pirmahan mo yan. Huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Kung susunod ka. Tumayo siya muli. Inayos ang kanyang suit na para bang walang nangyari. Sa guest room ako matutulog ngayong gabi. Bukas ng umaga, gusto kong napirmahan na yan. Umakyat si Jaime sa hagdan. Iniwan akong mag-isa sa malaking sala, na para na ngayong isang malamig na kulungan. Tinitigan ko ang mga papel sa aking kamay. Tumulo ang mga luha sa mga legal na salita na magwawakas sa buhay na kinagisnan ko. Hindi lang niya ako hinihiwalayan, sinusubukan niyang burahin ang pagkatao ko dahil pakiramdam niya'y nasa tuktok na siya ng mundo. Pero may isang bagay na nakalimutan si Jaime. Madulas ang tuktok. At hindi niya alam kung sino talaga ang nagtayo ng pundasyon kung saan siya nakatayo ngayon. Nang gabing iyon, sa gitna ng pagkadurog ng aking puso, may isang maliit na apoy na hindi pa namamatay. Ang sakit na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bangungot na magiging totoo. Tumagos ang sinag ng araw sa mga kortina. Ngunit walang init akong naramdaman. Namamaga ang aking mga mata sa magdamag na pag-iyak. Hindi ko pa napipirmahan ang mga dokumento. Paano ko susukuan ang isang kasal na binuo ko ng dugo't luha? Naging hangal pa rin ako. Iniisip na baka dala lang ng emosyon ni Jaime o ng stress sa trabaho. Bumangon ako at ginawa ang aking mga gawain tulad ng dati. Umaasang mababago ng umaga ang lahat. Naghanda ako ng paboritong almusal ng mga bata. Sinangag na may hotdog. Si Luis, ang panganay kong 10 taong gulang. At si Ana, ang bunso kong 6, ay bumaba na inaantok pa. Mami, nasaan si Daddy? Tanong ni Ana, habang ngumunguya ng chichirya. Si Daddy. Baka maaga siyang umalis papuntang trabaho. Anak, pagsisinungaling ko. Hindi ko kayang sabihin na sa guest room natulog ang kanilang ama. At sinusubukan nitong paalisin ang kanilang ina. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, balak kong pumunta sa supermarket para sa buwan ng grocery na paubos na. Sinubukan kong maging normal. Ngunit, nang nasa cashier na ako, na may cart na puno ng mga bilihin, tiningnan ako ng cashier, nang may pag-aalinlangan, matapos iswipe ang aking debit card. Ma'am Teresa, yung card niyo po, declined. Mahinang sabi ng cashier. Ha? Imposible. Pagtutol ko. Marami pa yang laman. Subukan mo ulit, miss. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Declined. Inilabas ko ang supplementary credit card na bigay ni Jaime. Declined din. Humaba na ang pila sa likod ko. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao. Nag-init ang mukha ko sa hiya. Sorry po, ma'am. Mukhang na-block po mula sa bangko. Sabi ulit ng cashier. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Jaime. Huwag kang umasang makakagamit pa ng pera ko hanggat hindi mo pinipirmahan ang mga papeles. Simula pa lang yan, Teresa. Nanginginig ang aking mga kamay. Napilitan akong ipakancel lahat ng pinamili at lumabas ng supermarket na walang dala. Tinitiis ang matinding kahihiyan. Seryoso talaga si Jaime. Pinutol niya ang aking pinagkukunan ng pera. Gusto niya akong paralisahin para wala akong ibang pagpipilian kundi sumuko. Habang pauwi, walang tigil ang pagring ng cellphone ko. Galing sa biyenan ko. Sinagot ko ito. Umaasang makakakuha ng suporta. Hello po, ma. Walang hiya kang babae ka. Sigaw ng biyenan ko mula sa kabilang linya bago pa ako makatapos bumati. Nagkuwento na sa akin si Jaime. May sira ka pala sa ulo.
Ano po? Anong ibig niyong sabihin, ma? Itinabi ko ang sasakyan. Litong-lito. Huwag kang magkunwari, sabi ni Jaime. Madalas ka raw mag-hysterical sa bahay. Mayroon ka palang postpartum depression na hindi gumaling-galing, di ba? Kaya pala hindi na makatiis si Jaime. Delikado ka para sa mga apo ko. Paninira po yan, ma. Nagsisinungaling si Jaime. Sa ngalan ng Diyos. Malusog po ako. Sigaw ko sa pagkabigo. Basta. Walang baliw na aamin. Basta, huwag kang lalapit sa mga apo ko hanggang hindi ka gumagaling. Kawawa naman si Jaime. Nagpapakahirap magtrabaho. Tapos baliw pala ang napangasawa. Pinutol niya ang tawag. Humagulgol ako sa loob ng kotse. Hindi lang pera ko ang pinutol ni Jaime. Sinisira niya rin ang aking pagkatao. Nagkakalat siya ng lason sa aming pamilya para walang kumampi sa akin. Ang paratang na may sakit ako sa pag-iisip ay napakasama. Ginamit niya ang mild depression na naranasan ko noong ipinanganak si Ana, na matagal nang gumaling, bilang sandata para sabihing wala ako sa katinuan. Pagdating ko sa bahay, isang truck ang nakaparada sa tapat ng gate. Kinabahan ako. Ang aming guwardiya, na dati magiliw, ay nakatingin na sa akin ng may pag-iingat, na para bang isa akong kriminal. Sa terrace, nakatayo si Jaime. Nakakrus ang mga braso. Sa tabi niya ay dalawang malalaking maleta ko na basta na lang inilapag sa sahig. Jaime, anong ibig sabihin nito? Sigaw ko habang tumatakbo papalapit sa kanya. Ayaw mong pumirma, di ba? Didaanin natin sa dahas. Patag na sagot ni Jaime. Umalis ka sa bahay ko ngayon na. Amagamakan, bahay ko rin ito. Sabay nating itong itinayo. Kaninong pangalan nakalagay ang titulo? Sa pangalan ko. Ngumisi si Jaime. Sa batas. Akin ito. At dahil may sira ka sa ulo, at posibleng makasakit sa mga bata, kumuha na ako ng bagong yaya para sa kanila. Hindi ka na pwedeng tumira dito. Baliw ka. Nasaan ang mga bata? Gusto kong makita ang mga anak ko. Sinubukan kong pumasok, pero sinenyasan ni Jaime ang guwardiya. Hinawakan ng guwardiya ang aking braso. Bitawan mo ako. Gusto kong makita sina Luis at Ana. Sigaw ko. Sakto namang dumating ang school bus ng mga bata. Bumaba sina Luis at Ana, na may masayang mukha. Pero nawala ang kanilang mga ngiti nang makita ang mga maleta at ang kanilang inang hawak ng guwardiya habang umiiyak. Mami! Sigaw ni Ana. Tumatakbo papunta sa akin. Ana, huwag kang lalapit sa mami mo. Sigaw ni Jaime. Nahawakan niya ang maliit na katawan ni Ana bago pa ako mayakap nito. Daddy, bakit umiiyak si mami? Bakit may mga maleta? Tanong ni Luis. Nalilito at natatakot. May sakit ang mami niyo, Luis. Kailangan niyang magpagamot. Hindi muna siya pwedeng tumira sa atin. Sabi ni Jaime, sa isang pinalungkot na boses. Hindi stable ang mami niyo. Baka masaktan kayo. Sinungaling. Nagsisinungaling si Daddy. Sigaw ko. Bumubuhos ang mga luha. Luis. Ana. Hindi may sakit si mami. Mahal na mahal kayo ni mami. Masama si Daddy kay mami. Ilabas niyo na siya ngayon. Utos ni Jaime sa guwardiya. Mami, huwag kang umalis. Humahagulgol si Ana. Nagpupumiglas sa hawak ni Jaime. Ang iyak ng bunso ko ay pumipilas sa aking puso. Si Luis ay nakatayo lang. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Nakatingin sa akin ng may di maipaliwanag na tingin. Kinaladkad ng guwardiya ang aking mga maleta palabas ng gate at marahan akong itinulak. Pasensya na po, Ginang Teresa. Utos po ni Sir. Bulong niya. Dahan-dahang isinara ang mataas na bakal na gate sa harap ko. Mula sa siwang, nakita ko si Jaime na hinihila ang mga bata papasok sa bahay. Ang iyak ni Ana na, Mommy! Mommy! Ay naririnig ko pa bago tuluyang isara ang pinto ng bahay. Biglang dumilim ang langit, na para bang nakikiramay. Nagsimulang pumatak ang ulan. Nakatayo ako sa bangketa sa tapat ng marangyang bahay,
na dati kong ipinagmamalaki, dala lamang ang 2 maleta ng mga lumang damit. Walang laman ang pitaka ko, patay ang mga credit card ko, at wasak ang pangalan ko. Walang dumadaang taxi. Hindi ko magamit ang ride-hailing app dahil 0 ang balanse ko. Kinaladkad ko ang mga maleta sa ilalim ng ulan, naglalakad ng walang direksyon. Ang lamig ng ulan ay hindi tumutumbas sa lamig ng pakikitungo ni Jaime. Nang araw na iyon, nawala sa akin ang lahat. Estado, yaman, at ang mga anak kong pinakamamahal. Nagtagumpay si Jaime na itapon ako na parang basura. Ngunit habang naglalakad ako palayo, na ang mga luha ay sumasabay sa ulan, isang determinasyon ang nagsimulang tumubo sa gitna ng durog kong puso. Maaaring nakuha ni Jaime ang bahay na iyon. Maaaring nalinlang niya ang mundo tungkol sa aking katinuan, pero hinding-hindi niya makukuha ang pagkakakilanlan ko. Bilang isang ina, babalik ako. Ano man ang mangyari, babalik ako at babawiin ko ang sa akin. At pagdating ng araw na iyon, pagsisisihan ni Jaime na muli niya akong isinilang bilang kanyang kaaway. Pero sa ngayon, kailangan kong mabuhay. Ngayong gabi, kailangan kong maghanap ng masisilungan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay matulog sa gilid ng isang tindahan. Ako, si Teresa, asawa ng CEO of the Year, ay isa ng palaboy sa parehong lungsod, kung saan sinasamba na parang hari ang aking asawa. Ang malakas na ulan kagabi ay nag-iwan ng pamamasa sa mga pader ng bago kong kwarto sa isang boarding house. Sukat lamang itong 3x3 metro. Napakalayo sa banyo ng dati kong bahay na mas malaki pa rito. Dito, sa isang siksikan at maingay na sulok ng lungsod, sinimulan ko ang bago kong buhay. Wala nang malambot na kutsyon na parang sa 5-star hotel. Ang narito ay isang manipis na foam na lundo na sa gitna na nagpapasakit sa aking likod tuwing umaga. Ang amoy kulob na may halong amoy ng luto ng kapitbahay ay naging natural na air freshener na kailangan kong masanay. Isang linggo na, mula nang palayasin ako. Paubos na ang pera sa aking pitaka. Ang singsing pangkasal. At isang pares ng hikaw na diamante ang tanging alahas na nadala ko ay naisang lako na. Hindi gaanong malaki ang halaga dahil mura pa ang ginto noong binili ko ito at alam ng may-ari ng sanglaan na kailangan ko ng pera kaya tinawaran niya ng masama. Pero wala akong pagpipilian. Kailangan ko ng pera para sa 3 buwang advance sa upa at pambili ng pagkain. Kinaumagahan, suot ko ang pinakamaganda kong puting polo na gusot na. Dahil sa pagkakasiksik sa maleta, pinlansya ko ito gamit ang hiram na plansya sa landlady. Sinusubukang magmukhang presentable. Ngayon ang schedule ko para sa isang job interview sa isang maliit na startup company. Ito ang una kong interview. Matapos tanggihan o balewalain ang 12-12 ng aplikasyon na ipinadala ko online, naupo ako sa malamig na waiting area. Napapaligiran ng mga aplikanteng nasa early 20s. Mga sariwa ang kanilang mukha, puno ng sigla, at nag-uusap tungkol sa mga bagong terminolohiya sa teknolohiya na kahit naiintindihan ko ay parang banyaga sa aking dila. Tinitingnan nila ako nang may pagtataka. Marahil nagtatanong kung bakit may isang babaeng nasa 30s na nag-apply para sa isang junior programmer position. Ginang Teresa, tawag ng receptionist. Pumasok ako sa interview room na kumakabog ang dibdib. Sa harap ko ay isang HR manager na siguro'y 5 taon na, mas bata sa akin. Binabasa niya ang aking CV na nakakunot ang noo. Ginang Teresa, nakikita ko rito na napakaganda ng inyong educational background. Cum laude mula sa isang kilalang universidad. Halos perpekto ang GPA. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Pero tama ba ito? Ang huli ninyong work experience ay 10 taon na ang nakalipas. Tumango ako. Pinipisil ang aking mga kamay. Opo, sir. Pagkatapos kong ikasal, nagpasya akong mag-focus sa pamilya. Pero kahit nasa bahay, sinusubaybayan ko pa rin ang pag-unlad ng teknolohiya. Mabilis po akong matuto. Inilapag niya ang papel sa mesa at huminga ng malalim, na para bang nasasayang lang ang oras niya sa akin. Ganito po kasi, ma'am. Ang mundo ng teknolohiya ay segundo ang bilis ng pagbabago.
Ang 10 taon na bakante ay katumbas na ng isang siglo sa industriyang ito. Ang mga programming language na alam ninyo noon ay baka mga sinaunang artifact na ngayon. Alam ko po ang Python, sir. Naiintindihan ko rin ang basic cloud architecture, mabilis kong depensa. Iyon ang pundasyon ng sistemang ginagamit ni Jaime. Kaya alam kong may kaugnayan pa ako para sa isang junior position. Kailangan namin ng fresh, energetic, at handang mag-overtime hanggang umaga. Pasensya na po, ma'am. Sa edad ninyo ngayon, at may mga responsibilidad, ang status ninyo ay in the process of annulment na may 2 anak. Nag-aalala kami na baka madalas kayong mag-leave dahil sa mga anak na nagkakasakit o may kailangan sa eskwela. Hindi po sa akin nakatira ang mga anak ko. Sagot ko, napipi ang boses dahil sa biglaang kirot sa dibdib. Kaya kong mag-focus sa trabaho. 200%. Pasensya na po, Ginang Teresa. Naghahanap po kami ng kandidatong mas angkop sa aming dynamic na company culture. Ang mga salitang iyon ay isang magalang na paraan para sabihing, masyado ka nang matanda at walang silbi. Lumabas ako ng gusali na parang wala sa sarili. Nakakapasong ang sikat ng araw. Ito na ang 17 na personal na pagtanggi. At hindi ko na mabilang kung pang-ilan online. Ang mundo ng trabaho ay hindi pala magiliw sa isang may bahay na sinusubukang bumalik. Gaano man siya katalino noon, ang titulong may bahay ay tila bumubura sa kanyang diploma at talino, pinalitan ng stigma na luma at mabagal. Kumalam ang aking sikmura sa gutom, ngunit tiniis ko. Mas pinili kong gamitin ang natitirang barya sa aking bulsa para sumakay ng jeep papunta sa eskwelahan ni na Luis at Ana. Hindi ko na matiis ang pangungulila. Alam kong ipinagbabawal ni Jaime, pero gusto ko lang silang makita kahit saglit. Siguraduhing maayos ang kanilang uniforme. Siguraduhing hindi sila pumapayat dahil sa pangungulila sa akin. Bumaba ako sa kabilang kalsada ng elite na eskwelahan ng aking mga anak. Malapit na ang uwian. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno sa kabilang bangketa. Nakasuot ng face mask at sombrero para hindi masyadong mapansin. Kumabog ang dibdib ko nang tumunog ang bell. Bumukas ang gate at daan-daang bata ang naglabasan papunta sa kani-kanilang sundo. Hinanap ko sila sa gitna ng maraming tao. Nasaan sila? At nakita ko sila. Si Ana ay naglalakad na nakayuko, hawak ng isang babaeng nakaunipormeng yaya, ang bagong yaya na kinuha ni Jaime. Si Luis ay naglalakad sa likuran. Sinisipa-sipa ang mga bato, malungkot ang mukha. Walang tawanan. Walang masayang kwento tungkol sa kanilang araw. Ang puso ng isang ina ay hindi maaaring magkamali. Hindi masaya ang aking mga anak. Hindi ko na malayang tumatawid na ako ng kalsada. Nanaig ang aking instinct. Gusto ko silang yakapin. Ana, Luis, tawag ko. Paos ang boses sa pagpigil ng iyak. Lumingon si Luis, nanlaki ang mga mata nang makita ako. Mami, bulong niya. Ang malungkot niyang mukha ay biglang nagliwanag. Tatakbo na sana siya sa akin. Ngunit bago pa makahakbang si Luis, 2 malalaking guwardiya ng eskwelahan ang humarang sa akin. Malinaw na may espesyal na utos sila. Hinawakan ng isang guwardiya ang braso ko. Nang mahigpit, Ginang Teresa, bawal po kayong lumapit sa area ng eskwelahan. Sigaw niya. Bitawan niyo ako. Mga anak ko yan. Gusto ko lang silang kausapin. Sigaw ko. Habang nagpupumiglas. Mami ko yan! Sigaw ni Luis. Sinusubukang lumusot. Pero pinigilan siya ng bagong yaya. At mabilis na isinakay sa kararating na sasakyan. Manong, alis na po, bilis! Sigaw ng yaya sa driver. Nakita ko ang mukha ni Ana na nakadikit sa bintana ng kotse. Umiiyak at tinatawag ako. Mami, umalis ang sasakyan. Dala ang kalahati ng aking kaluluwa. Nanghina ako. Hindi na kinaya ng mga paa ko ang aking katawan. Napaupo ako sa mainit na aspalto. Umalis na po kayo dito, ma'am, o tatawag kami ng pulis. May mahigpit na utos po si Sir Jaime. Huwag po kayong gumawa ng gulo dito. Banta ng guwardiya. Itinutulak ako palayo na para bang isa akong pulubing nakakasira ng tanawin. Tinitingnan ako ng ibang mga magulang nang may pandidiri at awa. Tingnan mo yung baliw na yan.
Marahil ang nasa isip nila. Siguradong kumalat na ang tsismis ni Jaime sa kanila. Tumayo ako gamit ang natitirang lakas. Hinihila ang mga paa palayo sa eskwelahan. Tuyo na ang aking mga luha, napalitan ng isang nakakatakot na pakiramdam ng kawalan. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Sa maalikabok, na lansangan ng lungsod, ayokong umuwi sa masikip na kwarto. Hindi ko namalayan, dinala ako ng aking mga paa sa dati kong unibersidad. Ang lugar kung saan dati akong may malalaking pangarap. Ang lugar kung saan dati akong kilala. Bilang isang bituin, hindi bilang basura. Umupo ako sa isang bench malapit sa library. Ang paborito kong tambayan noon. Kumakalam ang sikmura ko. Pero mas nangingibabaw ang sakit ng puso. Tumingin ako sa aking mga luma at maruming sapatos. Para saan pa akong mabuhay? Bulong ko sa sarili. Nagsimulang pumasok ang ideya ng pagsuko. Panalo na si Jaime. Nasa kanya ang pera, kapangyarihan, at ngayon, ang mga anak. Wala akong laban. Teresa. Teresa Gomez. Isang malalim at may autoridad na boses ang tumawag sa akin. Nagulat ako at tumingala. Sa harap ko ay isang lalaking may edad na. Puti na lahat ang buhok. Ngunit matikas pa rin ang tindig. Nakasuot siya ng desenteng barong Tagalog at may hawak na makapal na libro. Nanliit ang aking mga mata. Sinusubukang kilalanin ang lalaki. Professor. Professor De Leon? Ito ang dati kong thesis advisor. Ang terror professor na kinatatakutan ng lahat, pero siya rin ang pinakahumanga sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng uno sa aking thesis. Tinitigan ako ni Professor De Leon na may malalim na kunot sa noo. Sinuri niya ang aking anyo, mula sa magulo kong buhok hanggang sa marumi kong sapatos. Mukha siyang gulat, na para bang hindi makapaniwalang makita ang dati niyang paboritong estudyante sa ganitong kalagayan. Diyos ko, Teresa! Anong nangyari sa'yo, Hija? Tanong niya. Malambot ang boses, puno ng pag-aalala. Nabalitaan kong naging CEO of the Year ang asawa mo. Akala ko'y namumuhay ka ng marangya sa isang palasyo. Ang tanong na iyon ang nagpabagsak sa huli kong depensa. Sa harap ng aking academic father figure, hindi ko na kayang magpanggap na malakas. Tinakpan ko ang aking mukha at humagulgol ng malakas doon sa parke ng unibersidad. Walang sinabi si Professor De Leon. Umupo lang siya sa tabi ko, nagbigay ng sapat na distansya at iniabot ang kanyang panyo. Hinayaan niya akong ilabas lahat ng pait na isang linggo. Nang nabubulok sa aking dibdib, nang humupa ang aking pag-iyak, ikinuwento ko ang lahat maikli. Siksik at masakit. Tungkol sa panloloko ni Jaime, sa pagpapalayas, sa paninirang may sira ako sa ulo, at sa hindi ko pagkakita sa mga anak dahil wala akong pera. Nakinig si Professor De Leon ng mabuti. Tumigas ang kanyang panga nang ikuwento ko ang pag-angkin ni Jaime na hindi na kami ka-level. Hindi ka-level, pabulong niyang sabi. Ngumisi si Professor De Leon. Ang batang yan, si Jaime. Naaalala ko siya. Isang estudyante sa business management. Napasang-awa ang mga grado. At madalas mangopya ng assignment mo, di ba? Ngumiti ako ng mapait. Hari na siya ng teknolohiya ngayon, Prof. Hari ng teknolohiya. Inulit ni Professor De Leon, nang may pangmamaliit na tono. Tinitigan niya ako ng matalim. Teresa, hindi ka pa kumakain, di ba? Sumama ka sa akin sa faculty canteen. May mahalaga tayong pag-uusapan. Palagay ko'y may nakalimutan kang napakahalagang bagay tungkol sa inyong nakaraan. Sumunod lang ako sa kanya na parang sisiw na nawalan ng inahin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, may isang taong tumingin sa akin hindi ng may pandidiri, kundi ng may paggalang. At iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting dahilan para huwag sumuko sa araw na ito. Mas tahimik ang faculty canteen kumpara sa kantin ng mga estudyante. Naamoy ang bango ng bagong timplang kape. In-orderan ako ni Professor De Leon ng isang platong special sinangag at isang basong mainit na tsaa. Kumain ako ng mabilis. Binaliwala ang hiya. Dahil sa gutom. Kunali,
Si Professor De Leon ay humihigop lang ng kanyang kape, matiyagang naghihintay na matapos ako. Nang maubos ko ang pagkain, ibinaba ni Professor De Leon ang kanyang tasa. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Matalim ang kanyang tingin. Tulad noong sinusubok niya ako sa thesis defense. Teresa, sabi mo naging CEO si Jaime dahil sa revolusyonaryong smart inventory app na iyon, tama? Ang warehouse management system na gumagamit ng AI para hulaan ang stocks bago pa maubos. Tumango ako. Opo, Prof. Iyon ang pangunahing produkto ng kumpanya niya. Subukan mong alalahanin. Sabi ni Professor De Leon, inilapit ang kanyang katawan. 12 taon na ang nakalipas. Noong graduating ka, ano ang pamagat ng thesis mo? Natigilan ako. Pilit na binabalikan ang alaala ng kolehiyo. Ang pamagat po ay implementasyon ng predictive stochastic algorithm gamit ang artificial neural networks para sa inventory forecasting. Eksakto! Pumitik si Professor De Leon. At sino ang gumawa ng code? Sino ang nagdisenyo ng architecture? Bawat linya. Ako po. Prof. Nagpuyat ako ng 3 buwan sa computer lab para doon. At paano napunta kay Jaime yon? Yumuko ako. Pinaglalaruan ang dulo ng mantel. Bumalik ang alaala, mapait at matamis. Noong mga panahong iyon, magkasintahan pa kami. Si Jaime ang charismatic na student council president, magaling magsalita, pero mahina sa technical na bagay. May pangarap siyang magtayo ng kumpanya, pero wala siyang produkto. Lumapit siya sa akin na may maamong mukha. Sinasabing kailangan niya ng prototype para mapresenta sa kanyang unang investor. Ibinigay ko po sa kanya, Prof. Mahina akong sagot. Sabi niya, kailangan niya ng puhunan para makumbinsi ang investor. Sabi niya, kung magtagumpay siya, tagumpay naming dalawa yon. Mahal ko siya, Prof. Gusto kong magkaroon siya ng tiwala sa sarili. Kaya hinayaan ko siyang dalhin ang source code ng thesis ko. Pinaganda ang itsura at inangkin bilang ideya niya. Ibinenta mo? Tanong ni Professor De Leon. Hindi po. Ibinigay ko lang. Magpapakasal na kami noon. Naisip ko, magiging isa lang naman ang aming yaman. Umiling si Professor De Leon. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pagkadismaya at pagkainis. Ang pag-ibig nga naman, ginagawang hangal ang matatalino, Teresa. Natahimik lang ako. Pero, pagpapatuloy ni Professor De Leon, naging seryoso ang boses. May isang bagay kang marahil ay hindi mo alam o nakalimutan mo. Nagkataon lang, bukod sa pagiging profesor, aktibo na rin ulit ako bilang abogado na espesyalista sa intellectual property. Madalas akong humawak ng mga kaso tungkol sa patent ng teknolohiya. Kinabahan ako. Ano po ang ibig niyong sabihin? Noon, may mahigpit na pulisiya ang ating universidad. Bawat thesis na nakakakuha ng gradong 1 at may potensyal na maging komersyal ay automatikong inirerehistro ng universidad para sa copyright sa ilalim ng pangalan ng estudyante bilang proteksyon sa kanilang gawa. Standard procedure, yun bago pa na bago ang mga patakaran. Nanlaki ang aking mga mata. Nakalimutan ko na po yan. Siyempre nakalimutan mo. Abala ka sa pakikipag-date at paghahanda sa kasal, mahinang biro ni Professor De Leon. Pero naaalala ko yon. Dahil ako ang pumirma sa rekomendasyon para sa pagpaparehistro nito sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ang tanong ngayon, pumirma ka ba ng anumang dokumento na naglilipat ng copyright o nagbibigay ng exclusive license kay Jaime o sa kanyang kumpanya sa harap ng isang notaryo? Sinubukan kong alalahanin. Sa panahon ng aming pagsasama, madalas magpapirma si Jaime ng mga dokumento tax, bangko, insurance. Pero tungkol po sa paglilipat ng copyright, parang wala po, Prof. Lagi niyang sinasabi na, atin ito. Kaya hindi na niya naisip na kailangan pa ng formal na kasulatan. Siguro iniisip niya, dahil mag-asawa kami, automatikong pag-aari na rin niya. At masyado siyang mayabang para aminin sa legal na paraan na gawa iyon ng asawa niya. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Professor De Leon.
Isang ngiti na nagpakilabot sa akin. Hindi iyon ngiti ng isang propesor. Iyon ay ngiti ng isang abogadong nakahanap ng nakamamatay na butas sa depensa ng kalaban. Kung ganoon, may hawak tayong nuclear bomb, Teresa. Bulong ni Professor De Leon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sumama ka sa akin sa law office ko. Malapit lang dito. I-check natin ang database ng IPOPHL ngayon din. Nagmamadali kaming umalis. Ang luma ngunit alagang sedan ni Professor De Leon ay sumuong sa trapiko. Habang nasa biyahe, kumakabog ang dibdib ko. Ang pag-asang namatay na ay muling tumitibok. Posible kayang may kapangyarihan pa ako sa gawa ko? 12 taon na ang nakalipas? Ang opisina ni Professor De Leon ay nasa isang simpleng gusali, puno ng mga tambak na papeles. Binuksan niya agad ang kanyang computer at pumasok sa isang government site na para lang sa mga rehistradong IP consultant. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang dalaga mong pangalan? Teresa Gomez. Bulong niya habang nagtatype. Taong 2012. Kategorya: Computer Program. Ilang sandali ng katahimikan. Tanging tunog ng electric fan at orasan ang maririnig. Pinigil ko ang aking hininga. Nakatayo sa likod niya. Nakatitig sa monitor. Aha! Biglang sigaw ni Professor De Leon. Ano po yun, Prof? Kinakabahan kong tanong. Tingnan mo ito. Turo niya sa screen. Doon, malinaw na nakadisplay ang isang digital record. Registrasyon no. DUSEX. Type of work? Computer program. Title: Predictive Stochastic Algorithm Core Engine. Copyright holder: Teresa Gomez. Date of application: the 15th of August 2012. Status: valid. Tinabonan ko ang aking bibig. Tumulo muli ang aking mga luha. Pero hindi na ito luha ng kalungkutan. Pangalan ko iyon. Akin pa rin ang gawa ko. Sa batas, kinikilala ito ng estado. Bilang akin. Ano po ang ibig sabihin nito, Prof? Nanginginig kong tanong. Pinihit ni Professor De Leon ang kanyang upuan paharap sa akin. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ibig sabihin nito, itinayo ni Jaime ang kanyang imperyo sa isang lupang pag-aari mo nang walang nakasulat na pahintulot. Sa batas, ang mga ari-arian na nakuha habang kasal ay maaaring paghatian o pagtalunan. Pero itong copyright, nakarehistro ito bago pa kayo ikasal. Ito ay separate property. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Binibigyan ng diin ang bawat salita. Ang separate property ay pag-aari ng asawang babae at hindi maaaring pakialaman ng asawang lalaki. Maliban na lang kung may prenuptial agreement kayo na nagsasabi ng iba. Mayroon ba kayo noon? Wala po. Mabilis kong sagot. Puro pag-ibig lang ang puhunan namin, hindi namin naisip yan. Magaling! Sabi ni Professor De Leon. Pinalo niya ang mesa. Nang may sigla. Teresa, maaaring pinalayas ka ni Jaime sa bahay. Maaaring na-block niya ang mga card mo. Pero nakalimutan niya na ang buhay ng kanyang kumpanya ay nasa iyong mga kamay. Kung walang lisensya mula sa iyo, ang paggamit ng algorithm na iyon sa kanyang kumpanya ay isang illegal na gawain. Isang malubhang paglabag sa copyright. Natulala ako. Sa buong panahong ito, pakiramdam ko'y ang liit-liit ko. Pero ako pala ang lupa. Kung saan siya nakatayo. Kung gagalaw ako, babagsak siya. Ano po ang gagawin natin, Prof? Tanong ko. Ang determinasyon ko ay nagsimulang tumigas. Ang alaala ng mayabang na mukha ni Jaime, nang nang-iinis na tawa ni Lian, at nang iyak ni Ana sa bintana ng kotse, ay nagpaalab sa aking diwa. Hahayaan muna natin siyang mag-feeling panalo sa mediation at sa mga unang hearing. Sabi ni Professor De Leon, habang bumubuo ng diskarte. Hayaan siyang maging mas mayabang. Hayaan siyang laitin ka. Kung mas mataas ang kanyang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Tumayo si Professor De Leon at inilahad ang kanyang kamay. Simula ngayon, hindi na ako ang iyong propesor. Ako ang iyong abogado. Babawiin natin ang iyong mga anak. At tuturuan natin ang dati mong asawa
kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang ka-level. Tinanggap ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Malakas na ang aking hawak. Hindi na tulad ng babaeng umiiyak sa interview kaninang umaga. Salamat po, attorney. Mariin kong sabi. Handa na po akong lumaban. Sa labas, palubog na ang araw, nag-iwan ng nagbabagang pula sa kalangitan. Kasimpula ng galit at tapang na nag-aalab na ngayon sa aking kalooban. Akala ni Jaime, siya ang arkitekto ng kanyang tagumpay. Nagkamali siya. Isa lang siyang squatter. Ako ang tunay na arkitekto na nagtatago sa dilim, at oras na para lumabas ako. Ang gusali ng korte ay abala at malamig noong umagang iyon. Ang mga taong naglalakad ay may malulungkot na mukha. May mga matang namamaga. May mga nagpipigil ng galit. At mayroon ding tila sumuko na. Naupo ako sa isang matigas na upuan sa pasilyo. Kinukuyom ang murang handbag na binili ko kahapon sa palengke. Sa tabi ko, si Attorney De Leon ay kalmadong nagbabasa ng mga papeles. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Nakasuot ako ng simpleng puting polo at itim na slacks. Ang pinakapormal kong damit. May kaunting tasta sa dulo ng manggas. Pero sinikap kong plansahin ito ng maayos. Ayokong magmukhang talunan sa harap ni Jaime. Huminga ka ng malalim, Teresa. Bulong ni Attorney De Leon. Tandaan ang ating diskarte. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Hayaan siyang mag-isip na lamang siya. Tumango ako. Ilang sandali pa. Narinig ang tunog ng matatag na mga yabag. Ang amoy ng mamahaling pabango. Nakabisado ko na. Dumating si Jaime. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. May relo sa pulso na kasing halaga ng isang kotse. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Mukha siyang modelo ng isang business magazine. Ngunit ang nagpainit ng dugo ko ay hindi lang ang kanyang hitsura. Sa likod niya ay si Lian. Kampanteng naglalakad. Suot ang isang modernong bestida. At may bitbit na mamahaling bag. Hindi siya pumasok sa mediation room. Pero umupo siya sa tapat ko. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya ng may pang-aasar. Isang ngiti ng tagumpay. Bilisan natin ito. Oras ay pera. Mayabang na sabi ni Jaime. Habang dumadaan sa amin nang hindi man lang lumingon. At pumasok sa mediation room. Sumunod kami ni Attorney De Leon. Sa loob, isang babaeng mediator ang naghihintay. Magandang umaga, Ginoong Jaime Ginang Teresa. Ang layunin ng mediation na ito ay humanap ng solusyon. Baka sakaling mailigtas pa ang pagsasama ninyo. Diretsuhin na natin, ma'am. Bastos na putol ni Jaime. Wala akong balak makipagbalikan. Pinal na ang desisyon ko. Ang asawa kong ito ay hindi na competent bilang kasama sa buhay, lalo na bilang isang ina. Kinuyom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Competent. 10 taon ko siyang inalagaan mula sa wala. Nakaraan na yon, Teresa. Huwag kang mamuhay sa nakaraan, sabi ni Jaime. Winawagayway ang kanyang kamay. Pag-usapan natin ang negosyo. Mabait akong tao. Kahit wala kang ambag sa kumpanya ko ngayon, bibigyan pa rin kita ng konting pera. Inilabas ni Jaime ang kanyang checkbook. Mabilis siyang nagsulat, pinunit ang tseke, at itinulak ito papunta sa akin. Sinulyapan ko ang halaga. 50,000 piso. Para sa isang ordinaryong tao, malaking halaga na iyon. Pero para kay Jaime, na ang kumpanya ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ito ay isang insulto. Pang-awa yan, sabi ni Jaime. Sapat na para makapagsimula ka ng maliit na negosyo. Magbenta ka ng cake, o kung anuman, ang kondisyon, pirmahan mo ang compromise agreement na ito para sa annulment natin, at isuko mo sa akin nang buo ang kustodiya ng mga bata. Tinitigan ko ang tseke. At pagkatapos, ay si Jaime. Ang sakit ay napalitan ng malamig na pandidiri. Akala mo ba kalakal ang mga anak natin? Nanginginig kong tanong. Hindi ko kailangan ng pera mo, Jaime. Kunin mo lahat ng yaman mo. Ang bahay, kotse, stocks lahat. Isa lang ang hinihiling ko. Ang kustodiya ni na Luis at Ana. Tumawa si Jaime.
isang malakas na tawa. Teresa, Teresa, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Kukunin mo ang mga bata? Anong ipapakain mo sa kanila? Bato? Kaya kong magtrabaho. Maghahanap ako ng pera. Magtrabaho? Saan? Pang-uuyam ni Jaime. 10 taon ka nang walang trabaho. Sino ang kukuha sa isang matandang di marunong sa teknolohiya? Magiging katulong ka? Kawawa naman ang mga anak ko kung maghihirap sila kasama mo. Sa bahay ko, may sarili silang kwarto, may aircon, mabilis na internet. Mayaya, international school. Sa'yo, baka sa isang masikip na kwartong puno ng ipis sila matulog. Ang mga salita ni Jaime ay tumama sa aking puso dahil may bahid ito ng katotohanan. Pero ang pagmamahal ng ina ay hindi nasusukat sa material na bagay. Kailangan nila ang kanilang ina. Jaime, nakita ko sila kahapon, hindi sila masaya. Mag-adjust din sila. Sagot ni Jaime. Ganito na lang. Kung ipipilit mo ang kustodiya, sisiguraduhin kong wala kang makukuhang ni isang kusing. Matatalo ka sa korte. Mas mahal ang abogado ko. Mas malawak ang koneksyon ko. Madudurog ka. Si Attorney De Leon, na kanina patahimik, ay inilagay ang kanyang kamay sa aking braso. Tumingin siya kay Jaime ng mahinahon. Ginoong Jaime, tinatanggihan ng aking kliyente ang inyong alok. Itutuloy namin ito sa korte. Ngumisi si Jaime. Minamaliit si Attorney De Leon. Ito pala ang libre mong abogado. Itong matandang ito. Sige, magsayang kayo ng oras. Tinitiyak kong pagsisisihan ninyo. Tumayo si Jaime, kinuha ang tseke, at pinunit ito sa harap ko. Wala ka ng pagkakataon, Teresa. Huwag ka nang umasa ng awa. Lumabas siya ng kwarto. Sa labas, narinig ko ang boses ni Lian. Kumusta, mahal? Ayos na? At sumagot si Jaime. Matigas ang ulo. Hayaan mo siyang magdusa. Nanghina ako. Tumulo ang mga luhang pinipigilan ko. Attorney De Leon, paano na to? Tama siya. Wala akong pera para labanan siya. Inayos ni Attorney De Leon ang kanyang mga papeles. Nagkamali siya, Teresa. Masyado siyang mayabang. Akala niya, tungkol sa pera ang laban na ito. Tungkol ito sa karapatan. Huwag mong pansinin ang mga sinabi niya. Hayaan siyang maniwala na panalo na siya. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang imahe ni na Luis at Ana ang nagbigay sa akin ng lakas. Maaaring may bilyon-bilyon si Jaime. Pero wala siyang puso at isinusumpa ko. Papatunayan ko na ang puso ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang imperyo ng negosyo. 2 linggo ang lumipas. Ngayon ang hearing para sa kustodiya ng mga bata. Ang courtroom ay mas nakakatakot. Sa kabilang panig, si Jaime ay may 3 abogado. Sa panig ko, kami lang ni Attorney De Leon ang nagsasakdal. Iharap ang inyong mga ebidensya. Sabi ng hukom. Tumayo ang pangunahing abogado ni Jaime. Your Honor, mayroon kaming hindi matututulang ebidensya na ang aking kliyente, si Ginang Teresa, ay may hindi matatag na emosyonal na kondisyon at mapanganib para sa mga bata. Ipinasa niya ang isang flash drive. Ilang saglit pa, isang audio recording ang pinatugtog. Tumahimik ka, naiinis ako. Huwag mo akong guluhin. Umalis ka dyan. Boses ko iyon. Lahat ay nakatingin sa akin. Napatanga ako. Iyon ay isang recording mula 3 taon na ang nakalipas. Nagluluto ako. At may isang pusang ligaw na pumasok sa kusina. Sumigaw ako para itaboy ang pusa. Hindi para sa mga bata. Pero ang recording ay pinutol at inedit. Sinungaling! Inedit yan! Sigaw ko. Your Honor, patuloy ng abogado, isa lang po yan sa maraming halimbawa. Madalas siyang mag-hysterical. Kaya't hinihiling namin na ang pansamantalang kustodiya ay ibigay kay Ginoong Jaime. Pinukpok ng hukom ang martilyo. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, sinimulan niyang basahin ang desisyon. Batay sa mga paunang ebidensya at para sa kapakanan ng mga bata, ang korte ay nagpapasya na ang pansamantalang kustodiya ay mapupunta sa ama, si Ginoong Jaime.
Ang ina ay binibigyan ng karapatang dumalaw tuwing 2 linggo na may supervision. Gumuho ang mundo ko. Natalo ako. Nawala sa akin ang mga anak ko. Sa labas ng courtroom, lumapit si Jaime. Mayabang ang kanyang aura. Inabot niya ang isang asul na folder. Sinabi ko na sa'yo. 'Di ba? Hindi ka mananalo. Malamig niyang sabi. Pirmahan mo na to. Isang kasunduan. Itinaas ko na ang alok ko sa 100,000 piso. Pirmahan mo na lang. Kinuha ni Attorney De Leon ang folder at binasa. Nanliit ang kanyang mga mata sa isang partikular na section. Binasa niya ito ng malakas. Clause 14. Ang ikalawang partido, asawa, ay sumusuko sa lahat ng karapatan, pag-angkin, at interes sa lahat ng ari-arian na pagmamay-ari ng unang partido asawa, material man o hindi, kasama na ngunit hindi limitado sa mga ari-arian, stocks, sasakyan, at lahat ng uri ng intellectual property, copyright, patent, trademark, at computer programming codes na ginagamit sa negosyo ng unang partido. Tumingin si Attorney De Leon kay Jaime. Napaka-espesipiko naman ng clause na ito, Ginoong Jaime. Mukhang nag-aalala po kayo sa intellectual property. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jaime. Standard draft lang yan. Ng mga corporate lawyer ko. Para walang aberya sa hinaharap. Mag-go public na ang kumpanya ko. Kailangan ng mga investor ng kasiguraduhan. Lumingon si Jaime sa akin. Pirmahan mo na, Teresa. Kunin mo ang 100,000 at makikita mo pa rin ang mga bata. Kung hindi, sisiguraduhin kong tuluyan kang mawalan ng karapatan sa kanila. Kaya kong magbayad ng mga psychiatrist para sabihing may permanent mental disorder ka. Nanginig ako sa takot. Alam niya. Alam niyang sa akin ang code. Kaya niya isiniksik ang clause na iyon. Ang takot niya ang aming kumpirmasyon. Tumingin ako kay Attorney De Leon. Ngumiti siya. Bigyan niyo kami ng 3 araw para mag-isip, Ginoong Jaime. Sabi niya, 3 araw. Kapag hindi na pirmahan, wala na ang alok na 100,000, sabi ni Jaime bago umalis. Attorney, bakit po tayo humingi ng oras? Tanong ko. Dahil kakalabas lang niya ng kanyang baraha. Teresa, matalim na sabi ni Attorney De Leon. Ang Clause 14 ay patunay na alam niyang hindi ligtas ang posisyon niya. Takot siya. Hahayaan nating isipin niyang sumuko ka na. Sa huling hearing, dadating tayo dala ang ating atomic bomb. Kung kailan niya iniisip na panalo na siya, doon natin pasasabugin ang lupang kinatatayuan niya. Muling nag-alab ang apoy sa aking dibdib. Maaaring nakuha ni Jaime ang mga anak ko ngayon. Ngunit nagkamali siya. Minamaliit niya ang babaeng lumikha ng utak ng kanyang tagumpay. Hintayin mo lang. Asawa ko. Hintayin mo ang araw ng pagtutuos. Dumating ang araw ng huling paglilitis. Sa aking harapan, si Jaime ay nakangiti na, kampante sa kanyang tagumpay. Sa tabi niya, si Lian ay ngumunguya ng chewing gum. Mayroon bang huling pahayag o karagdagang ebidensya ang panig ng nasasakdal? Tanong ng hukom. Mayroon po. Tumayo si Attorney De Leon. Dala niya ang luma at itim na leather folder. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ng mga hukom. Hindi po namin tututulan ang kalagayang pinansyal ng aking kliyente sa kasalukuyan. Sabi ni Attorney De Leon, na ikinagulat ni Jaime. Hindi rin kami magpapatugtog ng mga dramatikong audio recording. Binuksan ni Attorney De Leon ang folder at inilabas ang isang pirasong papel na nakalaminate. Luma na ito, na may opisyal na selyo ng gobyerno. Your Honor, ang kasong ito ay nakabatay sa palagay na ang aking kliyente, si Ginang Teresa, ay walang kakayahang pinansyal. Inaangkin din ng nagsasakdal na ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama ang kanyang kumpanya, ay bunga ng kanyang sariling paghihirap. Ibinigay ni Attorney De Leon ang dokumento sa hukom. Ngunit, ang ebidensyang ito ay magbabago ng lahat. Kinuha ng hukom ang dokumento. Inayos ang salamin. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging seryoso tungo sa pagkabigla. Ipinakita niya ito sa ibang mga hukom.
Abogado ng nagsasakdal, lumapit at suriin ang ebidensyang ito, utos ng hukom. Lumapit ang abogado ni Jaime, na may pangmamaliit ng ngiti. Ngunit nang makita niya ang dokumento, nawala ang kanyang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Namutla siya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Anong problema? Bulong ni Jaime. Naiinip. Lumingon ang kanyang abogado. Takot ang itsura. Sir, halos pabulong niyang sabi. Patay tayo, sir. Anong patay? Ano yang papel na yan? Ito po ay Certificate of Copyright. Nanginginig na sagot ng abogado. Na may petsang 12 taon na ang nakalipas. Sa pangalan ni Teresa Gomez. Oh, anong pakialam ko dyan? Inis na sabi ni Jaime. Hindi niyo po naiintindihan, sir. Desperadong sabi ng abogado. Ang certificate na ito ay nagpoprotekta sa source code. Sa core algorithm ng kumpanya ninyo. Nakarehistro ito bago pa kayo ikasal. Natigilan si Jaime. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin po, pagpapatuloy ng abogado, ang buong sistema ng kumpanya nyo ay ninakaw. Kung totoo ang dokumentong ito, wala po kayong karapatan sa teknolohiyang ibinebenta nyo. Si Ginang Teresa, siya po ang may-ari ng buhay ng kumpanya ninyo. Narinig ang bulungan. Sa buong silid. Tumingin si Jaime sa akin. Hindi na mayabang, kundi may takot at pagkalito. Abogado ng nagsasakdal. Matigas na tanong ng hukom. Tinututulan ba ninyo ang bisa ng dokumentong ito ng Estado? Hindi makapagsalita ang abogado. Alam niyang katapusan na ito. Si Jaime ay napasandal sa kanyang upuan. Ang babaeng pinalayas at inalipusta niya ay ang may hawak pala ng susi sa kanyang buong buhay. Tinitigan ko siya ng malamig. Sa isip ko, sinabi ko, maligayang pagdating sa impyernong ikaw mismo ang gumawa. Mahal kong asawa. Ang kapalaran ay biglang umikot at si Jaime ay nasa ilalim, handa ng magulungan. Ang sitwasyon sa korte ay tuluyang nagbago. Muling tumayo si Attorney De Leon. Your Honor, ayon sa copyright law, ang gawang ito ay separate property dahil nilikha ito bago pa ang kasal. Dahil dito, si Ginoong Jaime ay walang anumang karapatan dito. At ang mas mahalaga, ang aking kliyente, si Ginang Teresa, bilang nag-iisang may-ari ng copyright, ay nagpapahayag na. Lumingon siya sa akin. Tumayo ako. Diretsyong tinitigan si Jaime. Ipinapahayag ko na binabawi ko ang lahat ng uri ng lisensya, pahintulot sa paggamit, at karapatan sa paggamit ng nasabing computer code ng kumpanyang Jaime Tech Innovations. Simula sa oras na ito. Objection! Desperadong sigaw ng abogado ni Jaime. Your Honor, hindi po ito maaaring gawin basta-basta. Magdudulot ito ng bilyon-bilyong pagkalugi. Hindi na po yan problema ng kliyente ko. Kalmadong sagot ni Attorney De Leon. Problema na yan ng isang magnanakaw na nahuling gumagamit ng ninakaw na gamit. Biglang tumayo si Jaime at hinampas ang mesa. Teresa, huwag kang maging baliw. Sisirain mo ang kinabukasan ng mga anak natin. Kinabukasan ng mga anak natin? Sarkastiko kong tanong. Hindi ba't sinabi mong hindi ko sila kayang buhayin? Heto, binabawi ko na ang puhunan ko. Kung walang code na yan, Jaime, isa ka lang nagbebenta ng gamot na naubusan na ng gamot. Walang laman ang kumpanya mo. Ipinag-utos ng hukom ang isang oras na recess. Sa labas ng courtroom, hinabol ako ni Jaime. Teresa, teka! Hinawakan niya ang aking braso. Mabilis itong tinabig ni Attorney De Leon. Hindi ka seryoso, di ba? Namumula ang mga mata ni Jaime. Kapag pinatay mo ang sistema, babagsak ako. Malulugi ako ng husto. Iyan ang kahihinatnan, Jaime? Sagot ko. Biglang tumunog ang telepono ni Jaime. Sinagot niya ito. Ano? Down ang server? Bakit? May nag-activate na script? Lalong namutla si Jaime. Ngumiti ako ng bahagya. Ang kill switch na itinanim ko sa code noon pa man. Hindi yan maaayos, Jaime. Sabi ko. Ang susi niyan ay nasa utak ko lang. Nabitawan ni Jaime ang kanyang telepono. Basag ang screen.
tulad ng kanyang ego. At kinabukasan, Lian! Sigaw niya. Tawagan mo ang mga investor. Pero umatras si Lian. Pasensya na Sir Jaime. May bigla po akong family emergency. Ayoko pong masangkot sa kaso. Nagre-resign na po ako. Mabilis na umalis si Lian. Naiwang tulala si Jaime. Lumapit si Attorney De Leon. Ang payo ko sir, ibalik mo na ang mga bata kay Ginang Teresa ngayon din at maghanda ka sa negosasyon para sa danyos. Kung hindi, kulungan ang bagsak mo. Iniwan namin si Jaime na nanginginig. Sa loob lang ng isang oras, nawala sa kanya ang asawa, anak, kabit, at kaharian. Sa labas ng korte, sumilip ang araw. Kamusta ang pakiramdam, Teresa? Tanong ni Attorney De Leon. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko po, kagigising ko lang sa isang mahabang bangungot. At ngayon, handa na po akong sunduin ang mga anak ko. Ang pagbagsak ng CEO ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Ito ang simula ng aking muling pagbangon. 6 na buwan, makalipas, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintana ng aking opisina. Hindi na ito ang masikip na sulok sa kusina, kundi ang CEO's office sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper sa Makati. Nakaupo ako sa isang komportableng leather chair, pumipirma ng mga dokumento para sa business expansion sa Southeast Asia. Sa mesa, nakasulat ang Teresa Gomez, CEO, Founder. Hindi naging madali. Ang unang 3 buwan ay impyerno. Nagtrabaho ako ng 18 oras bawat araw para muling makuha ang tiwala ng mga investor. Inayos ko ang bulok na sistema ni Jaime. Pinalitan ko ang mga sipsip na empleyado ng mga totoong propesyonal. Sa loob ng 6 na buwan, dumoble ang halaga ng kumpanya. Ma'am Teresa, sabi ng sekretarya ko sa intercom, may bisita po kayo. Pinipilit po kayong makita. Ang dati niyo pong biyanan. Huminga ako ng malalim. Papasukin mo. Pumasok ang dati kong biyanan, hindi na mayabang. Mas matanda ang itsura, may dalang lalagyan ng pagkain. Teresa. Mahina niyang sabi. Pinagdalhan kita ng paborito mong adobo. Salamat po. Ilagay niyo na lang po dyan. Sagot ko. Ano po ang kailangan niyo? Umiyak siya. Teresa, tulungan mo si Jaime. May sakit siya. Nakatira sa isang maliit na apartment na inuupahan. Marami siyang utang. Bigyan mo naman siya ng kaunti. Anak ko siya, Teresa. Tinitigan ko siya. Ginang Sandoval. Mahinahon kong sabi. Si Jaime ay isang lalaking 38 anyos. Kailangan niyang panagutan ang kanyang mga ginawa. Hindi ko siya idinimanda sa aming ari-arian. Sapat na yon. Pero ang kasong estafa, dahil sa pagbili ng apartment para kay Lian, gamit ang pera ng kumpanya, ay usaping legal na. Kung gusto niyang kumain, magtrabaho siya. Mas marangal pa ang pagiging kargador, kaysa maging CEO, na magnanakaw. Umalis siyang talunan. Nang hapon na iyon, umuwi ako ng maaga. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko ang bagong lutong chocolate chip cookies. Mommy! Sigaw ni na Luis at Ana. Mommy, tingnan mo, 100 ako sa math. Masayang sabi ni Ana. Wow! Ang galing! Kaninong anak ba yan? Puri ko. Anak ni Mami Teresa, ang magaling na inventor. Sagot ni Luis, tumatawa. Nang gabing iyon, matapos magbasa ng kwento para kay Ana, naupo ako sa balkonahe. Tumawag si Attorney De Leon. Si Jaime ay formal nang nasentensyahan ng 4 na taong pagkakakulong. Nabigyan na ng katarungan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa mga bituin. Ang kaligayahan pala ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng asawang CEO. Ang kaligayahan ay ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili mong buhay. Ang makitang lumalaki ang iyong mga anak nang walang takot at ang malaman na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ako, si Teresa, ay dating arkitekto na nagtago sa dilim. Ngayon, lumabas na ako sa anino. Ako na ang arkitekto ng sarili kong buhay. At ang pundasyong itinayo ko ngayon ay hindi naguguho. Pumasok ako sa kwarto. Hinalikan ang mga natutulog kong anak. Dito ang aking paraiso.
sa yakap ng aking mga anak, at sa dignidad na muli kong natagpuan.